maghandahan ng mga higit kumulang mga 20 mil. Ano nga yung racket na sinasabi mo? Kailangan ko lang, kipit lang ako. Sa umpisa lang mahirap, pero masasanay ka rin. Tiisin mo. Nung una, diring-diri po ako sa sarili ko. Sabi ko na parang hindi ko deserve yung ganitong bagay. So, ang nangyari na lang po is tinanggap ko na lang po yung kahihiyan para sa sarili. Nakabang yata. First time ko kasi. Salamat ha, Suke. Ito din po yun. Thank you. Gulay! Gulay po kayo! Upo! Talong! Gulay! Bili na po kayo! Ay! 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 Trev, bago na naman yung phone mo ah. Ano ka nakabili ng ganyan eh? Wala namang trabaho yung mga magulang mo. Tsaka senior high ka lang din naman. Porke ba estudyante, bawal na dumiskarte. Tol, sabihin ko lang sa'yo, may racket ako. Anong racket? Basta. Parang si nanay yan ah. Ha? Tara. Oo nga! Nay! 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 Nay, ano nangyari sa inyo? Okay lang kayo? Okay na lang. Di, Nay, nagdudugo yung ulo mo. Ha? Nay, Nay! Okay ka lang? Nay! 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 Tulong! Trev! Tulong! Humingi ng tulong! Dali natin sa ospital! Nay! Tulong! Tulong! Tricycle! Bilis! Nay! Kailangan ng pasyente ng MRI at saka CT scan. And I recommend that she stays here overnight para ma-observe ko pa kung baka may namumuong mga dugo sa utak ng nanay mo. Dok, mahal po ba yung gagawin kay nanay? Yun lang medyo may kamahalan na. Maghanda ka ng mga humigit kumulang mga 20 mil. Mahal po pala, no? Pero gagawin ko po ng paraan, Dok. Siguraduhin niyo lang po na magiging okay si nanay. Please po, Dok. Okay. Sige, muna na ako. Tol, ano nga yung racket na sinasabi mo? Kailangan ko lang, kipit lang ako eh. Tol, parang di yata kaya ng sumura ko. Tol, paano mo may lalabas sa ospital yung nanay mo? Yung pang araw-araw na gastusin nyo. Ay, alam naman natin na hindi pa makapaglako si Aling Nora, di ba? Tol, sa umpisa lang mahirap, pero masasanay ka rin. Tiisin mo, para sa nanay mo. Di ba? Sa nanay ko. Ito na. Yan na. Ayun. Tara. Tara, pasok ka. Nakabang yata. First time ko kasi. Yan ba yung sinasabi mong hindi sanay? Ha? Ang dami mo na kliyente. Pwede nga isa lang eh. Kung pwede lang, di ko na lang ginawa.
Kaya lang, wala naman akong alam na madaling pagkakakitaan. Tol, nasasanay ka rin. Hindi na ako ulit, tol. Nailabas ko na ng ospital si nanay. Mabili na rin ako ng mga gamot. Okay na ako dun. Tara na. Ano? Ay. Ano po? Sama ko. Ano po? Eh, ito po pala, may dala kami mga pagkain para kakain na rin kayo tsaka makain ng gamot. Saan mo ba kinuha yung mga pinangbili mo dyan at saka yung pinangbayad mo sa ospital? Oo nga, Pangga. Ilang araw ka nang walang pahinga. Pangga, salamat sa pagbabantay kay nanay. Etong mga to, pinangutang ko. Sana hindi ka na nangutang, anak. Isan tayo kukuha ng pambayad? Yung mga gulay na sira nung binangga yung kariton ko. Nay, huwag ka nang mag-alala. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang halaga, gumaling ka agad, ha? Hindi ko naman nahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Ako ang magulang Ako ang dapat na naninigurado na walang nangyayari sa'yo. Kahit mag-isa ako, gagawin ko lahat para matagulod ka. Pero Pangs, okay ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka eh. Sorry, Pangs. Nalalagkit lang yung pakiramdam ko. Naliligo muna ako, ha? Oo, sige. So I'll see you next week. Salamat po, Doc. Sige po. Mauna na po ako. Sige. Ay! Sorry, miss. Mukhang gulo ka pa yata. Nasagi ng bastos na nagmamaneho. Baka gusto mo, alalayan na kita palabas. Miss Ganda. Tara. Alam ko, ilang buwan pa lang tayo. Pero paano man pwede na bumisita ako rito sa inyo? Sige na. Ate, tumitsempo pa ako. Ayoko naman kasi na mailang yung anak ko sa'yo, di ba? Kaya nga hindi kita mayaya dito sa bahay. Sensya ka na. Ako na mismo yung nag-usa na bisitahin kita rito eh. Ako ang dapat na humingi sa'yo ng pasensya. Ayoko lang naman na mailang si Joshua kasi kami lang dalawa ang magkasama sa matagal na panahon. Aaminin ko din ang tungkol sa ating dalawa. Promise? Promise ah. Ano yung aminin niyo, ma? Anak, humahanap lang kasi ako ng tamang panahon. Pero dahil nandito na tayong lahat, gusto ko sanang kilala mo nobyo ko, si Dante. Dante, ang anak ko si Joshua. Lain mo ano. Dito lang pala tayo magkikita muli. Ano? Magkakilala na kayo? Hindi, ma. Hindi ko po siya kilala. Pagsabi ko, ang gwapo ng anak mo, Nora. Uy, Pangga. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Oo, kuya. Ayos lang ako. Pal!
Doon tayo. Tara. Mamo. Marami na ako. Hinihintay kita eh. Ayos ko lang to, ha? Pangs, kaya na lang kaya tayo sa labas. Anak, anong kakain sa labas? Dala ito lahat ng Tito Dante mo. Halika na. Sige po, tita. Tulong po. Halika, ito. Yan. Ito. Ito. Nay. Parang napapadalas yata yung punta ng boyfriend mo. Tagal nang patayin ng tatay mo. Wala ba naman akong karapatan na maging masaya? Hindi naman sa ganun, Nay. Iba na lang kaya yung boyfriend niyo. Hindi niyo naman lubos na kilala yung lalaki niyan eh. Al, Oh. saan ko pwede bumili? Buti na ako. Samahan ng Tito Dante mo doon. Dali. Tara, mamo. Ayan. Gusto mo, Pang, samahan ko kayo? Oh, ayos. Sige. Mamo kami para mas makilala ko tong girlfriend ni Joshua. Pangs, wag na. Dito ko na lang kay nanay. Kami na lang. Ay, teka, Pang. Sinunod mo muna. Ingat kayo, ah. Lagay mo muna yan dyan. Doon sa dulo yung tindahan. Anong ginagawa mo? Tagal kita nga hinahanap. Kung ano man yung nangyari sa atin, tapos na yun. Dali, ha? Alam ba ni Lisa anong trabaho mo? Isang beses lang yun. At huwag mo silang itadami dito. Kaya nga walang makakaalam eh. Kung pagbibigyan mo ko ulit, mas malaki babayad ko sa'yo. Sige na. Hello po, asan po si Joshua? Ako, Iha. Huwag mo na isipin yung tsota mo. Baka mamaya kung saan na naman nagpupunta yun. O, sige po, hintayin ko na lang po siya dito. Sandali. Kilala mo ba talaga yung tsota mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Pangs. Bakit? Pangs, bakit? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ba't kumiyak? Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kadiri ka! Pangs! Pangga! Tol, mukhang bistado ka ng Lisa. Ano sinabi mo kay Lisa? Ha? Ano sinabi mo? Bakit? Wala akong sinabi hindi totoo ah. Pinagbigyan mo na sana ako. Ano? Payag ka na ba? Ha? Oh, nakabili ba kayo? Gusto mo sabihin sa nanay mo? Ha? Huwag mong itatama yung nanay ko dito. Ano, nakabili kayo? Mahal, Ano nangyari doon? Ganun yung mukha, parang galit na galit. Nagkatigasan ng ulo yung anak mo. Huwag kang galala. Kailangan niya may magdidisiplina. Pangs, pag-usapan natin to. Nagawa ko lang naman yun dahil may rason ako. Hello? Pangga? Hello? Nak! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi pa rin ba kayo okay ni Lisa? Ayaw nang makipagbalikan eh.
Pag kalmado na kayo pareho, saka kayo mag-usap ng maayos. Ano naman ho yan? Galing ulit kay Dante. Ano ba yan, Nay? Di ba sinabi ko nang tigilan mo na yung pakipagrelasyon sa lalaking yun? Bakit ba, anak? Sabihin mo nga sa akin ang dahilan mo kung bakit ayaw na ayaw mo kay Dante. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Ano ang problema? Ay, sorry, Nay. Tatawarin niyo po ako. Yung perang pinangbayad ko po sa ospital at yung pinangbili ng gamot niyo. Yung pinangutang mo? Hindi ko po pinangutang yun, Nay. Pinagtrabahuan ko po yun. Ibinenta ko po ang katawan ko. Sorry, Nay. Sinante, Nay. Isa po siya sa mga naging kliyente ko. Ngayon, ginigipit niya po ako para may mangyari ulit sa amin. Nay, sorry po, Nay. Nay, patawarin niyo ako, Nay. Ano nangyari dito? Ayok ka? Totoo ba lahat sinabi ng anak ko? Bakit? Anong sinabi nito? Lahat ng kababuyan mo! Ano? Pati ako pinagluloloko mo? Para pagsamantalahan mo yung anak ko? Nora, sandali lang. Makinig ka sa akin, Nora. Minahal kita. Maniwala ka sa akin, minahal kita. Hindi ko naman alam na anak mo pala tong callboy na to eh. Ayok ka! Ayok ka! Demonyo ka! Ilang tawag ka! Lumayas ka dito! Demonyo ka! Tandaan nyo to, ha? Tandaan nyo! Hindi pa tayo tapos. Ano ka na? Hindi pa tayo tapos. Huwag ka na mawali! Patawarin mo ko, Lisa. Nagawa ko... Bangga. Okay lang. Wala kang dapat ikahingi ng tawad. Pinaliwanag na sa akin lahat ni Nanay Nora. Pasensya ka na, Pangga, akong naunahan ako ng reaksyon ko tsaka nilayuan kita. Mahal na mahal kita, Pangga. Pangako, hindi ko na uulitin yun. Si Dante ang may kasalanan kaya nagkagulo ang pamilyang to. Pasensya na kayo, anak, ha? Hindi ko alam anong klaseng demonyo ang pinapasok ko sa pamamahay ko. Ay, okay na yun. Ang importante, wala na siya sa buhay natin. Busog ka ba?
Ginagawa mo dito? Ano ginagawa mo dito? Usap tayo! Wala po ka rito, Dante! Sandali, makinig ka. Hindi ko kasi matanggap na wala na tayo eh. Ayaw mo na sa akin. Yes, ka nga dito! Diyos ko, nagpapakawa ako sa'yo. Bakit ba ayaw mo akong pagbigyan? Di ba nagawa na natin yun? Dante! Ano ka ba? Nangimawa ka sa akin. Nora, hindi naman kailangan magbukas yung relasyon nating tatlo eh. May pera ako. Kaya ko kayong buhayin. Basta ibigay nyo na yung gusto ko, please. Maawa ka sa akin. Kailangan kita. Nahulog ka na eh! Tumawag ka ng barangay ko! Pero di ba? Tama na, Rico! Tama na, Rico! Nora, mahal kita. Kailangan kita. Sobra ka na! Ano gusto mo? Umusap ako sa'yo maraming beses! Tulong na ako! Tama na, Dante! Tama na! Ayun ka! Umayos ka dito! Pinakasan niyo ako! Pinakasan niyo Palayasan niyo yun dito! Nora! Kailangan bigla! Buha mo ka rin ko eh! Bibigay ko naman lahat sa inyo eh! Ano, anak? Tama talaga yun eh! Sa hirap ng buhay, kumapit sa patalim si Joshua. Pero hindi niya akalaing ang lalaking naging customer niya magiging jowa naman ng nanay niya. Pero sa huli, kahit ano pa ang ginawa ni Dante sa kanila, ay hindi nito nasira ang pagmamahalan ng mag-inang Joshua at Nora. Tuluyan na ngang tilalikuran ni Joshua ang madilim na landas. At para makatulong sa pamilya ngayon, nagsisikap si Joshua bilang working student. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang delivery rider. Nung time po kasi na yun, wala po ako maisip na ibang trabaho. Kailangan ko po ng bantustos sa pag-aaral ko since working student po ako. Nagsisisi na po ako. Pinatawad ko na rin po yung sarili ko sa ganung bagay. Mas maganda, hanapin niya ang kanyang strength. Saan ba siya magaling? Ano ang kanyang mga talents, abilities? Kasi maaaring doon na siya ngayon maghahanap ng alternative ways of looking for finances. Gusto naming tulungan si Joshua sa kanyang pagbabago kaya naghanda ang aming programa ng mga sorpresa. Kunwari, may item kaming ipapadeliver sa bida nating rider na si Joshua. Ang hindi niya alam, ang taong tatanggap ng delivery package ay ang Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor na si Kim De Leon. At ngayon naman, ako ay maswerteng napili ni Miss Vicky para magbigay o ihatid ang mga sorpresang inihanda ng Wish Ko Lang team para kay Joshua mismo. Kaya ngayon, excited na ako. Samahan niyo ako! Bali ano lang po, 45 pesos lang po. 40 pesos po sa base fare, tapos bali additional yung kilometer po 10 pesos. Pero actually kuya, hindi ko naman kailangan to eh. Saan po yan sir? Hindi, alam ko mas kailangan mo to. Kaya... Nagigiro. Hindi, hindi to biro. Kaya ito, bigay sa'yo ng wish ko lang. Nasa wish ko lang ka kuya. Thank you po. Yan. Ganda eh. Hello. Sige, try mo. Ayan. Yun oh, sakto. Para sa huling taon ni Joshua sa senior high school, hatid namin ang educational assistance. Gusto ko pong i-course sa college yung hospitality management. Kung hindi po papalarin doon, baka magano po ako, culinary arts. At bilang paghahanda sa gusto niyang kursong hospitality management, sagot na ng TESDA at ng partner school nito ang free training for cookery. Para naman sa nanay ni Joshua na nagtataguyod ng kanilang pamilya, narito ang regalo namin. May frozen meat products, kitchen appliances, utensils at dinnerware sets para sa panimulang karinderya business. Sinamahan na namin yan ng ready-to-wear o RTW products na pwede ring ibenta. Sagot na rin namin ang iyong bagong salon experience. Pa Joshua, bukod sa pangkarinderya mo, meron ka namang kapehan. Di ba? Para kay Joshua rin ang brand new cellphone na swak sa kanyang sideline na delivery rider. Wait, there's more! Sagot na rin namin ang fuel allowance ni Joshua ng 3 buwan.
At ito na, Joshua, ang huling bigay ni Miss Vicky at ng Team Wish Ko Lang, ang Wish Ko Lang Savings. Gagamitin ko po ito para sa pag-aaral ko ngayon since ako rin po nagpapaaral sa sarili ko. Thank you po kay Miss Vicky Morales tsaka sa Wish Ko Lang. Malaking tulong po sa akin ito. Sinubok man ng panahon si Joshua noon dahil sa kagipitan. Ang mahalaga ngayon, pinipili niyang tahakin ang tamang daan. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi po tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.